TSU. Huwag mo akong daanin sa patay mong ama. Ang utang ng ama, anak ang nagbabayad. Likas na batas yan. Ngayong araw, ang 20,000 ito. Kapag hindi mo yan nailabas, ang bagong bangka na nasa labas ng bakuran, ay kukunin ko na ngayon din. UK. Ang bangkang iyan, nagkakahalaga ng 100,000 para magawa. Pinagpuyatan at halos ikabulag ng ama ko. Sa gitna ng hanging dagat, pako sa pako. Nabinuo niya sa bawat pukpok. Gagamitin mo ang resibo ng utang na 20,000 para agawin ang bangka kong nagkakahalaga ng 100,000. Masyado kang tuso sa kalkulasyon mo. Wala ka na talagang natitirang konsensya. ₱100,000. Tungkol dyan, tanungin mo ang buong nayon. Bangkayan na may namatay habang ginagawa. Malas ang dala niyan. Maliban sa akin na si Yokai na may mabuting puso. Sino pa ang mga ngahas na kumuha sa malas na bagay na iyan ngayon? Kapitan. Kayo po ang pinakamakatuwirang tao sa ating nayon. Kayo na po ang humusga. Ang may utang ay dapat magbayad. Kahit saan pa kayo makarating. Iyan naman talaga ang patakaran, hindi ba? TSU. Kamamatay lang ng ama mo. Nalulungkot kaming lahat. Pero huwag mo ring sisihin ang pinsan mo kung nagmamadali siya. Ang 20,000 ito ay totoong hiniram ng ama mo noon para ipambili ng mga kahoy. Ganito na lang ang gawin natin. Mapupunta kayo kay ang bangka para mabayaran ang utang na ito. At ang mudflat no, 5 sa silangang bahagi ng nayon ay ipapasya ng nayon na ibigay sa iyo para may mapagkakitaan ka. Sa ganoong paraan tapos na ang usaping ito. Pagkatapos nito, magkamag-anak pa rin naman kayo. Ang mudflat no, 5. Hindi ba't widow's flat yan? Ang ilalim niyan ay puno ng ilang dekada ng mabahong putik na hindi matuyo-tuyo. Walang agos ang tubig doon. Kahit ang pinakamatibay na isda, mamamatay doon sa sakal. Hindi ba't panloloko ito? Hindi ito pambayad utang. Gusto ninyong alisan ng kabuhayan si Tiesu. Kahit nga mga ibong dagat, hindi tumatae sa dalampasigang iyan. Narinig mo yan, hindi masama ang trato sa iyo ng pinsan mo, di ba? Binigyan pa rin kita ng bahagi ng dagat. Hindi ba't bata ka pa lang ay sumasama ka na? Sa lolo mo para matutong manguha ng lamang dagat. Sabi mo pa nga, kabisado mo ang dagat. Pumunta ka roon sa mabahong putikan at maghanap ng mga bulok na hipon. Kung swertehin ka, baka makabili ka pa ng kaunting lugaw. Mas mabuti na iyan kaysa mamatay sa gutom, hahaha. Sige na. Kalagan ninyo ang lumang lubid ng bangkang iyon sa labas. Ilahin ninyo pabalik sa ating palaisdaan ng mga lambat kulungan. Huwag kayong kikilos. TSU. Nababaliw ka na ba? Ano nang balak mong gawin, bitiwan mo ako. Ang bangka. Maaari mong kunin. Pero ang widow's flat na ito, tinatanggap ko. Mabuti naman at marunong kang mag-isip. Pumirma ka na agad dito gamit ang thumbprint mo. Huwag mo nang patagalin ang pagkuha ko sa bagong bangka. Yokai, makinig kang mabuti sa akin. Pinagtatawanan mo ang dalampasigang ito dahil sa mabahong putik at stagnant na tubig. Pero para sa akin, isa itong minahan ng ginto. Hindi na kailangan ng 3 o 5 taon. 1 buwan lang. 1 buwan mula ngayon sa seafood fair ng gitnang Taglagas. Gagamitin ko ang lugar na ito sa nayon. Ang pinakamabahong widow's flat para makapag-ani ng pinakamalaki at pinakamatabang alimango sa buong bayan. Pagdating ng oras na iyon, hawak ang perang kikitain ko. Ang bangkang inagaw mo ngayon. Kasama ang puhunan at inchers ay ihahampas ko pabalik sa iyo. 1 buwan, hahaha. Mag-aalaga ng alimango sa widow's flat. TSU, sa tingin ko sa dami ng inasikaso mong burol. Nasisira na ang utak mo sa kakaiyak. Kung makakapagpalaki ka sa mabahong putik na iyon. Nang kahit isang buhay na alimango. Ako mismo sa pista ng gitnang Taglagas, sa harap ng buong nayon. Ay pupulutin ang kwadro ng larawan ng tatay mo. At lilinisin ko ang putik sa lupa sa pamamagitan ng pagdila. Pero kapag ikaw ang natalo, lumayas ka agad sa nayong ito. At huwag ka nang babalik para magpakita sa akin. Usapan ay usapan. Ngayon, isama mo ang mga tao mo. At lumayas kayo sa bahay ko.
Enye. TSU. Zuzi. Hintayin mo ako. Nababaliw ka na ba talaga? Sa harapan ng buong na yon. Nakipagpustahan ka sa tarantadong si Yukay na yan. Ano ba ang tingin mo sa Widow's Flat? Hindi mo ba alam kung gaano kapangit ang lugar na iyon? Tol. Hindi ako nababaliw. Ang bangka ng tatay ko ay hindi pwedeng. Maangkin na lang yan ng ganoon kadali. Pero hindi mo pa rin dapat kinuha ang bulok na putikang iyon. Ang lugar na iyon, sa loob ng mahigit 10 taon, ay nagpalit-palit na ng 3 o 4 na tagapamahala. Lahat ng pinakawalang similya ng isda at hipon ay namatay dahil sa nakalalasong putik at stagnant na tubig sa ilalim. Kahit damong dagat ay hindi mabubuhay doon. Paano ka makakapagpalaki ng alimango roon? Ito ang naipon kong pera para sa pag-aasawa. Kahit 8,000 lang ito. Gamitin mo muna para sa pangangailangan mo. Pumunta tayo sa bayan at maghanap ng ibang trabaho. Huwag mo nang kalabanin si Yukay. Tol. Salamat sa malasakit mo. Pero hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Hindi lang ako makikipaglaban kay Yukay hanggang sa huli. Papatunayan ko rin sa kanya na talo talaga siya. Talo talaga siya. Zuzi, nabulag ka na ba sa galit? Ang inuupahan ni Yukay ay mga deepwater net cage. At pinapakain niya ang mga ito ng mamahaling feeds. Ikaw, butas naman ang bulsa mo ngayon. Saan ka kukuha ng pambili ng semilya ng alimango? Saan ka kukuha ng pambili ng feeds? Huwag mong sabihing umaasa ka na ang Widow's Flat. Ay kusa na lang magkakaroon ng mga alimango. Tol, tama ka riyan. Hindi ako gagastos kahit 1 singko para sa semilya. Hindi lang kusa na magkakaroon ng alimango sa Widow's Flat. Kundi ang mga lalaki roon ay ang mailap at pinakamalalaking alimango sa karagatang ito. Tapos na, nabaliw na nga. Wala naman siyang lagnat. Bakit kung ano-ano na ang sinasabi mo? Huwag kang ang magbiro. Noong nabubuhay pa ang lolo ko, dinala niya ako sa pinakaloob ng Widow's Flat. Akala ng buong na yon ay patay na lasyan lang ang lugar na iyon. Pero ang lolo ko lang ang nakapansin na ang hugis ng putikang iyon ay parang embudo. Sa ibabaw, mukha lang itong natitipong putik at buhangin. Mabaho at bulok na. Pero kapag hinukay mo ng kalahating metro ang ibabaw, mayroong napakanipis na, likas na agos ng malamig na bukal sa ilalim ng lupa. Agos, kahit may agos pa riyan. Paano naman yang makapal at mabahong putik sa ibabaw? Itapon mo lang doon. Lulubog lang at malulunod sa putik. Kaya nga bibigyan ko ng bagong buhay ang dalampasigang ito. Tol, kung itinuturing mo talaga akong kapatid, huwag mo na akong pigilan. Kunin mo na yung sira-sira mong tricycle. Magdala ka ng 2 malaking kawayan. At sumama ka sa akin para gumawa ng malaking bagay. Buwisit, kung mamamatay, di mamamatay. Ang pinakamasama lang naman, sasamahan kitang mamalimos. Saan tayo pupunta? Sa lumang hornahan ng ladrilyo sa kanluran ng nayon para maghanap ng basura. Zuzi, halos 2 oras na tayong namumulot ng mga basag na bubong at talaba rito. Ano ba talagang balak mo? Ang iba nga, pumupunta sa bentahan ng makinarya para bumili ng modernong oxygenator at filter. Pero ikaw, sa basurahan pa kumuha ng gamit. Tol, basura lang to sa tingin ng walang alam. Pero sa mga eksperto, ginto ang halaga nito. Ang mga nag-aalaga ng isda ngayon, masyadong umaasa sa teknolohiya at artipisyal na pakain. Nakalimutan nilang ang mga hayop sa dagat ay sumusunod pa rin sa batas ng kalikasan. Anong batas ng kalikasan? Tingnan mo ang kurba ng mga bubong na ito. Masyadong malambot ang putik sa Widow's Flat. Hindi sila makagawa ng pugad. Kapag kinuha ko itong mga kurbadong, basag na bubong at sirang kawayan, sa isang partikular na anggulo, ng pakru sa putikan, tinatawag itong paggawa ng artipisyal na bahura gamit ang bubong. Bahura. Kapag itinusok mo ang mga bubong, magsisilbi itong kalansay para suportahan ang malambot na putik. Para hindi gumuho ang putikan. Kapag humibas ang tubig, gagawa ito ng libo-libong miliit na tago ang silid sa ilalim ng mga bubong, na mananatiling basa at malamig. Ang agos ng malamig na bukal sa ilalim ay dadaloy sa mga siwang ng bubong. Kaya magiging perpekto itong likas na kanlungan. O, tingnan mo nga naman. Hindi ba ito ang bagong sikat sa nayon natin? Ang may-ari ng Widow's Flat na si Big Boss Zhao. Ano na? Hindi makabili ng semilya ng alimango kaya namumulot na lang ng basura. Tama nga ang sinabi ni Yukay. Nawala na sa sarili ang batang ito dahil sa sobrang stress.
Namumulot ng mga basag na bubong at itinuturing na kayamanan. Tieshu, wag mong sabihin gagamitin mo. Ang mga basurang yan para tambakan ang dagat. Gusto mo bang maging bayani na nagtatambak ng dagat, hahaha? Mga hayop kayo, ayusin nyo ang pananalita nyo. Gusto nyo bang? Biyakin ko ang mga ulo nyo gamit ang ladrilyong to. Huwag mo nang patulan ang mga asong yan. Sayang lang ang lakas mo. Ipunin mo na lang para sa trabaho. Tieshu, bakit napakayabang mo? Pinabantayan ka sa amin ni Yukai. Dahil baka takbuhan mo ang pagkatalo mo. Magtiyaga ka na lang dyan sa pamumulot ng basura. Bukas, ang mga modernong hawla ni Yukai ay lalagyan na ng unang batch ng pinakamagandang semilya ng alimango. Para makita mo kung ano ang totoong modernong pag-aalaga. Habang buhay ka na lang, magpapakasasa sa mabahong putikan. Bumalik kayo at sabihin nyo kay Yukai na ang pagpapalaki gamit ang hormone at artificial na pakain. Ang tawag doon ay mga alimangong may sakit na manas. Ang totoong magandang klase ay natural na pinalalaki. Sabihin mo sa kanya na linisin ng mabuti ang dila niya. At maghanda sa araw ng Mid-Autumn Festival. Para dilaan ang putik sa Widow's Flat. Matigas talaga ang ulo mo. Titingnan ko kung paano ka babagsak kapag dumating ang oras. Alis na tayo. Ang yabang talaga ng hayop na iyan. Tol, kaya ba talaga natin silang talunin? Kahit hindi kaya, kailangang kayanin. Halika na, pumunta na tayo sa dalampasigan. Ano nang amoy to, tol? Ang lugar na to, parang isang malaking poso negro. Sigurado ka bang kapag ang mga ito, mga tisa ay itinanim dito, gagana talaga? Habang mas mabaho ang amoy. Ibig sabihin mas mayaman sa organikong material ang ilalim nito. Nakaipon na rito ang mahigit 10 taong nabulok na organikong bagay. Para sa iba, lason ito. Pero kapag napadaloy natin ang tubig dagat, para sa mga semilya ng alimango at razor clam, ito ay napakagandang natural na calcium. Tol, iabot mo sa akin ang mga tisa, bilis. Malapit nang mag-high tide. Kailangan bago pa dumating ang alon. Magawa na natin ang unang artipisyal na bahura. Pero tol, may bahay nga tayo. Pero wala namang bisita. Kahit isang semilya ng alimango, hindi ka bumili. Kahit may tirahan na sila, bakante pa rin ang loob niyan. Sinong nagsabing bibili ako ng semilya? Tol, naaalala mo ba yung ipinadala ko sa iyo? Yung kalahating sako ng binurong sapal ng bigas. Naman, hindi ba pagkain lang ng baboy yon? Hunyo ngayon. Ito ang panahon kung kailan ang mga ligaw na semilya ng alimango at mga razor clam sa dalampasigan ay nasa malapit na dagat para mangitlog at maghanap ng matitirhan. Kapag lumaki ang tubig, aanurin ng dagat ang amoy ng binurong sapal ng bigas. Kapag naamoy ito ng mga ligaw na semilya sa agos, para umiwas sa malalaking alon at mga kaaway. Kusang susunod ang mga ito sa agos at papasok sa mga ginawa nating matitibay na bahay na gawa sa tisa. Grabe, parang gumawa tayo sa dalampasigan ng libreng tuluyan para sa kanila. At naglagay pa ng karatulan ng masarap na pagkain sa pinto. Para kusa silang pumasok at manirahan. Ang lupit naman yan. Hindi ito milagro. Ito ay dahil alam natin ang galaw ng dagat. Tinuruan ako ng lolo ko. Ang pangunguha sa dagat ay hindi pakikipag-agawan dito, kundi ang pakikibagay sa ugali nito. Akala ni Yukai dahil kinuha niya ang bangka ng tatay ko ay mawawalan na ako ng kabuhayan. Basta't nandyan pa ang dagat. At basta may mga kamay pa ako. Hindi hahayaan ng Diyos na magutom ang taong marunong sa dagat. Papunta na ang tubig. Tol, akyat na sa dalampasigan. Tol, gagana kaya talaga to? Malalaman natin bukas kapag nag-low tide na. Ang hustisya para sa tatay ko ay nakasalalay sa tubig na ito. Tol, hindi ako nakatulog kagabi. Napanaginipan ko pa nga na tinangay ng alon ang mga tisa natin. Huwag kang mag-alala, tingnan muna natin ang ibabaw ng putik. Kung nasayang ba ang pagod natin kagabi. Kung tinangay talaga ng alon ang mga tisa, may maiiwang mga guhit ng agos sa putik. Ano nang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kapit na kapit ang putik. Ibig sabihin, ang mga tisa ay nakabaon na sa ilalim ng putik. Baba tayo sa dalampasigan para tingnan ang huli. May makukuha nga kaya talaga. Wala nga tayong ginastos kahit kalahating sentimo para magpunla ng mga semilya. Ang mga ligaw, umaasa lang sa paghahanap ng ligtas na tirahan. Kapag low tide, basta may butas. Ipagsisiksikan talaga nila ang sarili nila doon. Zuzi! Parang may gumagalaw sa loob. Huwag kang maingay, baka magulat. Bula lang yan na lumalabas sa tubig. May malaking huli sa ilalim.
Kung talagang lalabas yan ng ganoon na lang. Tatawagin na kitang Diyos Zhao mula ngayon. Walang ganyang bagay tulad ng Diyos sa mundo. Diskarte lang yan sa dagat. Hayaan mo sila, kumalma muna tayo. Kaawa-awa rin naman itong si Tiesu. Hating gabi na pero nagtitiyaga pa ring magbaon ng mga basag na bubong sa mabahong putikan. Kung may mabubuhay man sa putikang ito, sisikat na ang araw sa kanluran. Pumirma pa naman ng kasunduan si Boss Zhao kahapon. Kailangan niyang mag-deliver ng mga di-kalidad na alimango pagkalipas ng isang buwan. Tingin ko wala na siyang atrasan. Kaya nagkukunwari na lang at nagpapakitang gilas dito. Payat, wag mo kaming maliitin, buwisit ka. Bakit ka nagmamadali kapag nakakuha yan ng isang timbang mabahong putik mamaya? Tingnan natin kung saan nyo isusuot ang mga mukha nyo. Gusto mo bang kumuha ako ng mabahong putik at ipahid sa mukha mo? Bakit mo pinapatulan ang tahol ng aso? Bitbitin mo na lang ang timba at manood ka. Sige, magkunwari pa kayo. Zuzi! Itaas mo. Putsa, buhay nga. Buhay nga talaga. Hala! Diyos ko po. Ligaw na malaking razor clamp yan ah. Paano nagkaroon sa widow's flat ng ganyang mga bagay? Huwag kang paipit sa mga sipit. Walang hindi posible. Mabahong putik lang ang ibabaw ng widow's flat. Pero hinaharangan ng mga basag na bubong ang mga dumi sa itaas. Kaya lumalabas ang malinis na tubig sa ilalim. Ang amoy ng binurong kanin. Ang umaakit sa mga pagkaing dagat sa paligid. At ang mga basag na bubong ang nagsisilbing silungan nila. Ganoon pala ang diskarte roon. Ako na ang magtataob, ako na. Diyos ko, may dalawang alimango sa ilalim nito. Hawakan mo muna ang likod ng talukap. Huwag mong hawakan ang mga sipit. Aba, 3 piraso sa isang kawayan. Para lang tayong namumulot ng pera nito ah. Wow! Hahaha, ang mga basag na bubong na ito ay naging baul ng kayamanan. Wow talaga! Ang kakaiba naman, bakit mayroon sa bawat pugad? Huwag kayong bumaba para tapakan to. Kaayos lang ng patong ng puti. Payat! Idilat mo nga yang mga mata mo at tingnan mo. Mabahong putik ba ito? Swerte. Swerte lang talaga yan. Sigurado akong palihim niyang binili yan kagabi mula sa ibang lugar at inilagay lang dyan. Tol, barahin mo nga siya. Ha? Sino naman ang makakabili ng ganitong? May amoy ng itim na putik ng widow's flat. At may mga gasgas ng basag na bubong. Sa talukap na patunay na ligaw talaga ito. Kahit gaano pa karami yan. Bibilhin ko sa triple ng presyo sa merkado. Kaya mo bang maglabas niyan? Ilang kilo lang naman ang huling ito. Malayo pa yan sa 20,000. Bumili si Kuya Yukay ngayon ng 30,000 halaga ng mga dekalidad na semilya. Pagkalipas ng isang buwan, dudurugin kita na parang langgam. Bumalik ka at sabihin mo kay Yukay. Naihanda na niya ang liig niya at maghintay. Ito pa lang ang unang handog sa akin ng widow's flat. Ang unang pagbati nito sa akin. Layas. TSU. Ang galing talaga ng ginawa mong bahura gamit ang mga tisa. Kung alam lang ng tatay mo na may ganito kang kakayahan. Panatag na siyang mamamahinga sa kabilang buhay. Ang batch ng huli na to ngayon.
Dadalhin ko sa bayan para makuha ang unang kita mula sa ating dugot pawis. Sige, tol, tara na sa bayan para magbenta. Si Yaoli, bumalik ka at sabihin mo kay Yukay. Huwag niyang isipin na ako ay walang alam sa mga kalokohan niya. Mang Chen, palamigin niyo po muna ang ulo niyo. Sa merkado naman ngayon, hindi ba't ganyan naman talaga ang pagpapataba sa kanila? Nye. Ang nipis ng shell parang papel. Isang piga lang, yupi agad. Kapag pinasingawan, puro tubig lang ang laman sa loob. Malalaki naman ang sipit at maraming pulang taba. Basta sariwa, ayos na sa mga customer. 30 taon na akong nagpapatakbo ng tindahan. At kalidad ang pinapahalagahan ko. Ialis niyo yan. Hahaha. Gagamitan niyo pa ako ng industrial wax para mandaya. Gusto niyo ba talagang sirain ang reputasyon ko? Bili na kayo ng sariwang pagkaing dagat. Mga purong ligaw na alimango mula sa Widow's Flat. Malalaking razor clam mula sa malalim na dagat. Sa Widow's Flat. Iho, hindi ka ba nagbibiro? Kung maganda ba ang kalidad? Makikita niyo naman po mismo. Kayo po ang may pinakamatalas na mata sa buong bayan. Tingnan niyo po at suriin. Ano namang magandang huli ang makukuha sa Widow's Flat? Alaynan. Ang ganda ng kulay ng shell at napakalakas nito. Napakapatigas ng shell. Ang mga sipit nito parang bakal sa lakas ng kapit. Ang talas talaga ng mata niyo, Mang Chen. Ang mga alimangong ito ay hindi pinalaki lang sa palaisdaan. Ang mga shell nila ay nakiskis sa pagitan ng mga basag na tisa. Kaya naging kasing tigas ng bato. At ang laman nila ay naging siksik. Dahil sa araw-araw na pakikipaglaban sa malalakas na agos. Kunin mo ang kutsilyo ko, bilis. Opo, opo. Wow! Napakagandang klase ng alimango na puno ng pulang taba. Walang kabawas-bawas at hindi matubig. Wow! Ang galing mo talaga, Zuzi. Ang lalaki at ang siksik ng mga razor clam na to. Walang bakas ng buhangin. At napakalakas pa ng kapit. Iho, bibilhin ko ng lahat ang 2 balde mong huli. Mang Chen. Galing lang po yan sa maruming putikan ng Widow's Flat. Baka kung anong lason ang mayroon dyan. Manahimik ka nga. Kapag siniraan mo pa ang magandang huli na to. Hinding-hindi na ako kukuha ng kahit ano. Mula sa palaisdaan nyo kahit 1 kilo. 22 kilo ng alimango. 35 kilo ng razor clam. Ang kabuuan ay 2,810. Gagawin ko ng 2,900 para sa iyo. Maraming salamat po, Mang Chen. May 2,900 na tayo nang hindi gumagastos kahit piso para sa semilya. At wala ring nagastos para sa pakain. Kumita agad tayo ng 2,900. Simula pa lang to, tol. Ito pa lang ang unang bugso ng mga ligaw na huli. Na naakit natin gamit ang darak. Ano nang gagawin natin ngayon? Sa wakas, nakahanap din tayo ng paraan para kumita. Kung hindi natin ito protektahan, maubos lang ito sa loob ng ilang araw. Hindi natin pwedeng gastusin ng basta-basta kahit 1 singko nito. Bibili ako ng abo ng kahoy at apo. Para puksain ang mga peste sa paligid. At bibili rin ako ng mga dinurog na shell ng talaba at mga lambat. Tol, hindi ba't sa tisa naman natin sila inaalagaan? Para saan pa ang lambat? Ang tisa ang nagsisilbing bahay. At darak naman ang pain. Para manatili at tumaba ang mga alimango. Kailangan nating bakuran ang Widow's Flat. Para maging isang natural na saradong ekolohikal na pangisdaan. Ang buwisit na si Yukay na yan. Hindi hahayaang panoorin lang tayong yumaman. Siyempre hindi niya hahayaan yan. Pagkatapos nating kumain ng noodles, bilhin na natin ang lahat ng kailangan. At bumalik na sa Widow's Flat. Kuya Kay, totoo po yon. Nakita ng lahat ng tao sa palengke. Ang alimango kasing tigas ng bato ang shell. At pag hinati mo, puno ng pulang taba sa loob. Tinawag pa naman ni Mang Chen ang mga alimango natin na mga basurang namamaga at walang kwenta. 2,900. Nakakuha siya ng 2,900 gamit lang ang 1 piraso ng sirang tisa. Mang Liu, hindi ba't patay na tubig ang nasa Widow's Flat? Paano nangyari ang bagay na iyan? Boss, sa ibabaw nga po ay mukhang patay na putik lang.
Pero kung mayroon talagang ilalim na agos ng malamig na bukal, at ginamitan pa niya ng tisa para iangat ang putik, siguradong makakagawa nga iyon ng magandang tirahan para sa mga ligaw na alimango. Sa teritoryo ko, nang walang pahintulot ko, huwag niyang asahang may mapapalaki siyang kahit isang piraso ng damong daga. Boss, ano po ang balak ninyong gawin? Boss, kasagsagan ng high tide ngayon. Kapag pumasok ang madilaw na tubig tabang, mamamatay lang ang mga alimango at kabibi natin sa putik. Gusto ko siyang ubusin at sirain ng tuluyan. Mamayang 12:00 ng hating gabi. Kapag tumaas ang tubig, buksan ninyo ang harang ng tubig. Huwag kayong mag-alala, Kuya Kai. Sinisiguro kong makikita niya bukas ng umaga. Ang isang mabahong putikan na wala ng buhay. Pumunta ka roon at ang 2 bulok na kahoy na harang ay sirain mo para bumukas. Kalahating buwan nang naipon ang patay na tubig at putik doon sa itaas. Kapag pinakawalan natin lahat yan, malaking gulo ang mangyayari. Huwag ka ng maraming satsat. Nagbayad si Kuya Kai ng 3,000 para rito. Hindi para magpahangin ka lang dito. Hukayin mo at pakawalan ang lahat ng tubig. TSU. Tingnan ko lang kung ang mga alimango mo ay makakayanan ang tubig tabang o malilibing sa putik. Sirain nyo. Bukas ng umaga sa dalampasigang ito. Kahit isang langaw walang mabubuhay. Huwag kang magbiro, umuulan kaya. Parang may hindi tama. Diyos ko po. Saan nanggagaling ang madilaw na putik na ito? Tapos na, sira na ang lahat. May sadyang nagpakawala ng tubig. Wala nang natira sa atin. Pangzi, tumayo ka. Hindi pa katapusan ng mundo. Kapag pumasok ang tubig tabang at nabarahan ng putik, paano pa tayo lalaban? Mamamatay lang ang mga alimango at kabibi natin. Gumamit tayo ng tisa para gumawa ng tirahan. Nariyan pa rin ang mga taguan sa ilalim. Dadaan lang ang tubig sa ibabaw. At basta't nagtago sa ilalim ang mga alimango, hindi sila mamamatay. Totoo ba yan? May epekto at napakalaking epekto nito. Anong epekto? Sa ilalim ng patay na putikang ito. Hindi lang mga alimango. May mga nakatagong pagong at katutubong isda ngayon. Hindi na sila makahinga sa ilalim. Kaya kusa silang aahon sa putik. Anak ng, Tol, anong gagawin natin ngayon? Magtapas ng dahon ng saging at magtasa ng mga kawayan. Gagawa tayo ng baklad sa bukana ng dagat. Para maharang natin silang lahat. Putsa, si Je. Kasama mo ako, Tol. Kung malalaman lang ni Yukay na siya ang naging tagataboy ng huli para sa atin. Tiyak na susuka siya ng dugo sa galit. Isang linya sa kanan. Mag-iwan ng hugis embudo sa gitna. Nakuha ko. Heh. Ilabas mo pa ng kaunti. Sige, to. Nahilo sila sa agos. Kapag humampas sila sa harang na dahon, papasok lang sila sa loob. At kapag nakapasok sila, wala nang labasan. Pasok kayong lahat sa lambat ni Pangzi. Itali mo ng mahigpit, huwag mong hayaang matangay. Aabot pa tayo. Ayos na ang bitag. Mukhang binomba ang putikang ito, ah. Tingnan natin para malaman natin.
Anak ng, ang bigat. Hindi ko mahila, parang puno ng mga bato. Isa, dalawa, buhat. Ha! Hindi ito buwaya. Isa itong malaking igat. Ha ha ha. Hulog ng langit. Nga, magkano kaya ang halaga nito? Ang ganitong pagungtabang ay 150 kada kilo. Ang matatabang igat naman ay 50 kada kilo. Sa huling ito, hindi bababa sa 50,000 pesos ang kikitain natin. 50,000 kapag nalaman to ni Yukay, siguradong ma-stroke siya. Lesiu. Kung hindi siya pupunta rito, paano natin siya mapapahiya? Boss Yukay, tingnan ninyo. Sa pagkakataong ito, kahit kapirasong lumot ay walang matitira. Napakalakas ng ulan kagabi. Isang malaking sakuna talaga. Insan, ang aga mo namang nagdala ng maraming tao rito. Para babatiin ako. Ganito kalaking ligaw na pagong. Ngayon lang ako nakakita sa buong buhay ko. Impossible to. Paano sila nakalabas? Dapat nga akong magpasalamat sa iyo, Insan. Malaki siguro ang nagastos mo sa pag-arkila ng excavator, no? Salamat sa tubig mo. Tinulungan mo akong kumita ng 50,000. Ikaw. Ha ha ha. Boss Zhao, anong nangyari sa inyo? Hindi pa naman panahon para humalik ka sa puti. Bakit nag-ensayo ka na ngayon? Ahahaha. Dahil wala namang nangyari. Mabuti naman kung ganoon. Ang makahuli ng ilang pagong ay hindi maituturing na galing. Ang pinagpupustahan natin ay mga alimango. Tama. Nang dumating ang baha, nayanig at nalinisan nito ang mga mikrobyo at mga parasito sa puti. Isang buwan pagkatapos nito, luluhod ka sa widow's flat para makita mo kung ano ang totoong hari ng alimango. Tingnan na lang natin. Alis na tayo. Ha ha ha. Ha ha ha, pwe. Napakasarap sa pakiramdam, putsa, ha ha ha. Tol, anong gagawin natin ngayon? Tawagan mo si Mang Chen. Sabihin mong dalhin niya ang pinakamalaking truck ng seafood. Tatlong araw. Tatlong araw lang. Sira na ang lahat. Inaasahan ko ang batch na ito para makabawi eh. Sabihin mo sa akin, anong nangyari rito? Boss, sakit na pulang batik ito. Pinilit niyo kasing gumamit ng mumurahing pampataba para mapabilis ang laki. Matagal ng bulok ang tubig na ito. Kung magpapatuloy pa ito, mamamatay lahat ng nasa buong palaisdaan. Milyon-milyon ang ipinuhunan ko rito. Tapos malapit na ang pagbubukas ng malaking pamilihan. Tapos sasabihin mo sa akin na hindi pwede. Pero, Boss Zhao, masyadong matapang ang gamot na ito. Mamamatay ang lahat ng mga isda. Wala akong pakialam kung anong gamot ang gamitin mo. Basta panatilihin mo silang buhay ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, ilalabas na ang mga isda. Langit at lupa lang ang nakakaalam. Ikaw at ako lang. Kapag nakayanan, pera ito. Kapag hindi, ikaw ang iinom at ubos sa tubig ng palaisdaang ito. Boss, ang mga bakterya sa tubig na ito ay maaaring kumalat sa buong lugar sa pamamagitan ng daluyan ng tubig. Kung hindi natin sila hahanguin at ididisinfekta ngayong gabi, bukas ang buong planta ng mga isda at alimango ay mamamatay lahat.
Tiezu, kung mahihirapan ako. Huwag mo ring isiping magiging madali ang buhay mo. Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Kung hindi niyo hahanguin at lilinisin ang mga iyan ngayong gabi, at itapon sa itaas ng ilog, huwag na kayong umasang makakaalis pa. Ah! Kuya Kai, sa gitna ng hating gabi. Tiezu. Tingnan mo, hindi na sayang ang pagpupuyat natin ngayong buwan. Ang dalampasigan na ito ay napakatatag na ngayon. Maayos na. Halika, tingnan natin doon sa kabila. Suriin natin ulit pagkapasikat ng araw. Bilis, kilos-kilos. Takbo. Sige, tumakbo pa kayo. Alam ko namang hindi ka mapapakali, bata ka. 3 araw ko na kayong binabantayan. Kuya Zhu, patawad po. Isang buwan naming pinaghirapan ito tapos sisirain mo lang. Si Kuya Kai po ang nag-utos ng lahat ng ito. Kapag ginalaw niyo ako, hindi kayo papalampasin ni Kuya Kai. Totoo po, hindi ko kayo magagawang pagsinungalingan. Siya po ang nagpautos sa akin na gawin ito. CJ, hahanapin ko siya ngayon din. Tol, hindi ko matatanggap ang ginawa nila. Gumanti tayo, laban. Kapag lumaban tayo, tayo ang talo. Sa darating na malaking pamilihan ng Mid-Autumn, papasukahin ko siya kasama ang interes. Bumalik ka at sabihin mo kay Yukay. Palayasin mo na sila. Sa malaking pamilihan na natin babayaran ang utang na ito. Bilis. Huwag kang lilingon. Takbo bilis, hinahabol niya tayo. Kuya, nabaon ang sasakyan. Hayaan mo na yan, itulak natin palabas. Ah! Sa ibabaw lang ang polusyon, maayos pa ang ilalim. May pag-asa pa. Kuhanin mo ang mga kagamitan natin. Hindi natulog si Kuya Tiesu buong gabi. Para lang maihanda ang mga materyales na ito. Hinihintay na lang natin ang lahat. Maghati tayo sa 2 grupo tulad ng napag-usapan kahapon. Unang grupo, buhatin ang mga gamit. Sumunod kayo sa akin, isabog natin sa putikan. Hay! Sigurado bang walang masamang epekto ito? Baka madamay pa ang mga alimango. Gagana ba talaga ang katutubong paraan na ito? Bakit parang kinakabahan ako? Magtiwala ka sa akin. Dahil nahaluan ng maruming tubig ang daluyan. Kailangan muna nating i-disinfect ito. Para paimbakin ang mga nabulok na dumi. Hindi sapat ang pag-disinfect lang. Kailangan din natin ito. Para lagyan ng sustansya ang putikan. Para mapabilis ang pagtubo ng mga lumot. Para maging matatag ang lupa at tubig. Tingnan mo. Sa loob ng ilang araw, tutubo na rito ang mga bagong lumot. Dahil malinaw na ang teorya, simulan na natin ang malawakang pagpapatupad. Zuzi, kapag gumana ang paraan mong ito, may pag-asa ng maisalba ang putikan natin. Bilisan natin habang hindi pa tumataas ang tubig. Sa malaking palengke pagkalipas ng 3 araw, doon natin makikita ang resulta. Sige, Kuya Tiezu, susunod kami sa iyo. Sapat na ang pag-aalaga natin. Hinihintay na lang natin ang pagkakataong ito. Halika kayo, tingnan ninyo ito. Mga sariwang huling naglalakihang alimango. Pinakamagandang regalo para sa Mid-Autumn Festival. Tingnan ninyo ang laki nito. Tingnan ninyo kung gaano kasigla. Kapag pinalampas ninyo ito ngayon, maghihintay kayo ng 1 pang taon. Huwag ninyong palampasin ito.
Tunay at ligaw na malalaking alimango. Talagang kagalang-galang iregalo. Kakahango lang ng mga ito mula sa dagat. Puno ng taba at itlog ang bawat isa. Ngayon lang ito, walang nang susunod. Para sa masayang pagdiriwang ng okasyon ngayon. 200 yuan kada isa. Paunahan na lang. Dahil kung sa laki at taba lang ang pagbabasehan. Talagang kapansin-pansin ang mga panindang ito sa unang tingin. Patingin nga ng isa. Ganito lang pala ang kalidad nito. Sa negosyo, hindi lang laki ang tinitingnan. Maputla ang kulay ng alimangong ito. At nanghihina ang mga sipit nito. Halatang nilagyan ito ng tubig para bumigat. Kapag inalagaan mo ito ng 3 araw, tiyak na mamamatay ang hindi bababa sa 30% nito. 80 yuan kada kilo, kukunin ko na lahat. Ang presyong ito ay ngayon lang, wala nang iba. Kung gusto mo, timbangin na natin ngayon. Boss Lee, wag muna kayong bumili. Ngayong araw, ilalantad natin ang totoo at peking pagkaing dagat dito. Walang sinumang makakapangloko para lang makabenta. Wow! Mga kanayon, tingnan ninyo ito. Ito ang ating widow's flat. Ang natural at matigas na alimango rito. Tunay na ligaw at lumaki sa pagkain ng natural na lumot sa dagat. Ito ang dahilan kung bakit ito mahal. Punong-puno ng pulang taba at itlog ang alimangong ito. Ngayon lang ito, wag nang palampasin. Ikaw, umalis ka rito. Hindi ka tanggap dito. Bakit, natatakot ka bang ikumpara natin? Kapag ikinumpara, mabubunyag ang panloloko mo, di ba? Sinasabi ko sa iyong umalis ka. Narinig mo ba? Kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako ng tao. Huwag na kayong mag-away, buksan na lang ang alimango. Sandali, napakagaan nito. Malaki nga ang sukat. Pero parang walang laman kapag hinawakan. Isa itong tipikal na alimangong walang laman. Yukay, hindi tama ang mga paninda mo ah. Ha? Boss Zhao, ito ba ang sinasabi mong pinakamagandang kalidad? Ah! Boss Lee, talagang pambihirang kaso lang ito. Tingnan niyo po, napakaraming paninda dito sa palengke. Normal lang naman na magkaproblema paminsan-minsan. Pambihirang kaso. 3 na ang binuksan ko, pero pare-parehong ganito. Boss Zhao, ang mga paninda mo sa imbakan. May problema ba lahat? Ha? Dahil natural na lumaki sa putikan. 3 beses na mas matigas ang shell nito kaysa sa mga inalagaang alimango. Ah! Bibilhin ko lahat ng mayroon ka sa halagang 200 kada kilo. Eh? Yukay, dahil suspect ka sa pag-aalaga ng may sakit na yamang dagat. Pagpaparumi sa katubigan at mga tira-tirang kemikal. Ipapasara at imbestigahan namin ang pwesto mo ayon sa batas. Sir, maaari naman po nating pag-usapan ito ng maayos. Mangyaring makipagtulungan sa batas. Ang manalo sa palengke ay paraan lamang. Ang gusto kong bawiin ay ang bangka ng tatay ko at ang dangan ng pamilya Zhao. Noong una, kinampihan mo siya para ipambayad utang ang bangka. Ang 100,000 na ito ay malinis kong kinita. Ngayong araw, kukunin ko ang sa pamilya Zhao. At marangal kong babawiin ang bangka. Ah! Bumalik na ang bangka ng pamilya Zhao. Nabawi na natin. Tol, tingnan mo ang pantalan na ito. Dati sa ganitong oras. Nagkakagulo at nagsisiksikan sila rito. Gusto talaga ni Boss Kian na ipitin tayo hanggang sa mamatay. Kung hindi sila nangangahas na pumunta rito, tayo na mismo ang maghahanap ng mamimili.
Mangli, halika rito bilis. Napakaganda ng mga huli ngayon. Bagong huling dekalidad na lapu-lapu at sugpo. Timbangin mo na agad. May gagawin kasi ako ngayon. Maghanap ka na lang ng iba. Anong ibig mong sabihin, Mangli? Dati ikaw ang laging nauuna. Anong nangyari ngayon? Pangzi, nagbago na ang patakaran ngayon. Sinakop ng mga tao ni Boss Kian ang lugar na ito. Hindi ko kayang bilhin yan. Anong patakaran, anong Boss Kian? Dinala ko na rito ang lahat ng paninda ko. Mang Chen, iniiwasan ba ako ng lahat? Ano pong nangyari? Wala naman. Baka dahil lang sa mga paninda. Kinuha ni Boss Kian ng Hayway Fisheries ang control sa buong cold storage. Pinipilit kaming mga maliliit na negosyante na pumirma ng exclusive agreement. Napakababa ng presyong ibinibigay nila. Wala rin akong magagawa. Pinutol nila ang supply ko. Kung bibilhin ko ang sa iyo, hindi ko na mabubuksan ang pwesto ko. 30% na lang. Gusto ba nilang mamatay tayo sa gutom? Wala na ba talagang halaga ang buhay natin? Kaming mga maliliit na negosyante. Hindi talaga kayang tapatan si Boss Kian. Hawak niya ang lahat ng cold storage at mga koneksyon sa malalaking restoran. Kapag binangga natin siya, mabubulok lang ang mga paninda sa kamay natin. Makinig ka sa payo ko. Hindi mo kayang kalabanin ang mas malakas sa iyo. Magpakumbaba ka na lang. Tieshu, pag-isipan mong mabuti. Hindi natin kayang kalabanin si Boss Kian. Kahit mababa ang presyo sa exclusive agreement na ito. Kahit papaano ay may makakain pa rin tayo. Hindi ko pipirmahan yan. Ang bangka ng tatay ko. Ang sarili kong huli. Bakit ko hahayaang baratin niya ang presyo? Gusto ko siyang kausapin ng harapan. Boss Kian, ang mga maliliit na mangingisda sa buong pantalan. Halos lahat sila ay nakapirma na. Si Tiezo na lang ang natitira doon. Naglalako pa rin ang sarili niyang huli at ayaw pumirma. Samahan mo ako sa kanya nang makaharap ko siya. Ang amoy ng hanging dagat at ang pabango ko ay hindi bagay. Boss Kian, nabubuhay kami sa dagat. Ang lansa ng dagat ang aming pinagmulan. Hindi namin pwedeng pirmahan ang kasunduang ito. Tieshu, alam kong may kakayahan ka. Mula ngayon, kukunin ko na ang lahat ng huli mo araw-araw. Nasa kasunduan ang lahat ng kondisyon. Eksklusibong supply. Siguradong mas mataas ang presyo kaysa sa tingin mong benta. Eksklusibo. Ibig sabihin ba, sa iyo lang ako pwedeng mag-supply? Tieshu, eksklusibong kasunduan ito. Bihirang pagkakataon ito. Boss Kian, mas mababa ito ng 30% sa presyo sa merkado. Ang kinukuha ninyo ay ang dugot pawis na pinagpalit namin sa aming buhay. Hindi ito negosyo. Pang-aabuso ito. Pang-aabuso ito. Hindi ko pipirmahan ang kasunduang ito. Pag-isipan mong mabuti. Sa akin ang lahat ng cold storage sa lugar na ito. Kapag hindi ka pumirma, hindi makakaalis ng pantalan ang mga huli mo. Kaya kong ipasara ang lahat ng bentahan mo. Dito sa lugar na ito. Walang mga ngahas na bumili ng huli mo. Pag-isipan mo muna bago mo ako sagutin. Maaaring maipasara mo ang pantalang ito. Pero hindi mo kayang harangan ang mundo sa labas. Bantayan ninyong maigi ang kargamento ng bangka nila. Gusto kong ang dekalidad niyang huli ay mabulok lang sa loob ng bangka. Ipasara ang lahat ng bentahan hanggang sa huli. Tol, 3 araw na ito. Sarado pa rin ang daan patungong bayan. Kung hahayaan pa natin ang mga huli rito, mamamatay lang sila sa tubig. Inasahan ko na yan. Ito ang mga kontak sa mamahaling pamimili. Na nakuha ko noong nakaraang mid-autumn. Iiwasan natin siya. At direktang hahanap ng mamimili. Boss Lin. Siya si Tieshu na ikinuwento ko sa inyo. Ang mga huli niya ay siguradong kayang tapatan. Ang karangyaan ng inyong handaan. Tieshu. Ang mga alimangong may pulang itlog mo. Matagal ko nang gustong makuha. Ang mga huli noong nakaraang mid-autumn. Nakita ko mismo ang kalidad nito. Kaya naman, bibigyan kita ng pagkakataon. Pag-usapan natin ang malaking transaksyon para sa taong ito. Ganoon na nga ang kasunduan. Para sa marangyang handaan sa susunod na linggo. May kulang na isang putahe ang hotel namin. Isang espesyal na putahe na bibida sa lahat. Hindi pwede ang mga karaniwang isda mula sa kulungan. Kahit gaano pa kalaki ang mga ito. Matigas at tuyo pa rin ang laman. Hindi bagay sa antas ng isang 5 bituing hotel. Sa loob ng 3 araw, higit sa 10 kilo. Na purong ligaw na teacher grouper. Ang ganitong klase ng pambihirang huli lamang. Ang karapat dapat na sunduin ng mga sasakyang may palamig. Upang maiwasan si Boss Kian. Basta totoo ang kalidad ng huli mo. Pwede na akong makipagkasundo sa iyo ngayon. Para sa 2 taong kontrata sa trabaho. Nababaliw ka na ba sa Dragon King Reef? Hukay ng kamatayan ang lugar na iyon. Kung gusto mo ng pang-Diyos na huli, kailangan mong makipagsapalaran sa pintuan ng impyerno.
Maraming patagong agos sa Dragon King Reef. Kapag bumaba ka doon, katapusan mo na. Dito lang tayo makakadiskarte sa lumang paraan. Pero mahirap makahanap ng buhay na hipon. Kakayanin kaya natin to ngayong gabi. Ihanda ang bangka, aalis tayo ngayong gabi. Tol, sagad hanggang langit na tong 3 araw na kasunduan natin ah. Wala tayong ibang mapagpipilian, ngayong gabi ang laglagan. Pangzi, pwesto ka na, dito mismo. Itutulak ng agos ang bangka papunta sa mga bato. Kumapit ka ng maigi. Pangzi, tingnan mong mabuti. Puno ng matutulis na bato sa ilalim. Kapag ordinaryong lambat ang ibinaba mo, kahit mumo walang matitira. Nasa ilalim ang mga lapu-lapu. Hindi sila mahuhuli ng lambat. Kailangan nating gumamit ng kawil na may maraming kawit. Kailangang buhay ang hipon na to. Dapat malakas pang lumukso-lukso. Ang mga lapu-lapu sa malalim na tubig, sa ganyang galaw lang kakagat. Kapag patay na hipon ang ikinabit mo at itinapon. Kahit 3 araw, walang isdang lalapit dyan. Hindi lang to ordinaryong pamamansing. Para to sa mga lapu-lapu sa Dragon King Reef. Isang bitag sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sumabay ka sa agos, huwag masyadong mabilis o mabagal. Huwag kang mag-alala, nakatitig ako rito. Hindi napadpad sa mga nakatagong bato. Kalma lang. Maging mahinahon ka, napakaisip bata at tuso ng mga to. Eto na, harangan mo. Napakalaking huli. Dali, sungkitin mo, huwag mong hayaang pumuslit sa siwang ng bato. Pumapalag pa, huwag kang mawawala sa focus. Nakahawak ako ng mahigpit, nakatitig ako. Wala na siyang lakas. Eto na. Ayan na sa ibabaw ng tubig. Kaya man ni Boss Kian naharangan ang daungan. Hindi niya mahaharangan ang huli mula sa Dragon King Reef. Ang dambuhalang to ng dagat. Direkta nating ipadadala sa pamilihan ng kabisera. Tinanggihan ko na ang kontrata ng highway. Isinugal ko na ang buhay at yaman ko sa'yo. Anong oras na ba? Kapag nagkaproblema ang mga paninda, paano ako magpapaliwanag sa mga boss sa itaas? Manager Lin, ano pong ikinagagalit nyo? Tingnan nyo po muna to. Manager Lin, tingnan nyo ang laki at mga guhit ng isdang to. Tingnan nyo rin ang lakas ng pumiglas. Buhay at mailap na lapu-lapu mula sa Dragon King Reef. Napakalaking klase. Malinaw na malinaw ang mga mata. Makisig ang katawan at napakalakas ng buntot. Siguradong huli to sa malalim at mabilis na agos ng dagat. Hindi pwede ang 150,000. Gagawin kong 200,000. Kukunin ko ang batch ng isda na to ngayon din. Pipirmahan ko ang kontrata. Kukunin ko sa halagang 200,000. Pero hindi ako magmonopoly. Ang gusto ko, maihain sa hapagkainan. Ang pinakamasarap na huli mula sa dagat na to. Hindi yung pangsariling negosyo ko lang. Tol, sa ganyang pag-iisip mo. Nararapat lang na yumaman ka ng husto. Kapatid na Zhao, sa pagiging sariwa at buhay ng isdang to. Siguradong magiging kahanga-hanga ang piging sa kabisera ngayong gabi. Mga kapatid, bilisan niyo ang pagkakarga sa sasakyan. Chairman Zhao, salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Isang malaking karangalan para sa akin. Na makapag-supply para sa piging ng Chamber of Commerce. Saang kumpanya kagaling? Ako si Qian Feng mula sa Qian's Fisheries. Mga Ginoo, makuha man ng highway ang merkado ngayon. Ang mga pantalan sa 3 bayan ay nasa ilalim lahat ng iisang pamamahala upang makontrol ang kalidad mula sa pinagmulan. Ang mga huli ng mga independenteng mangingisda ay hindi makakapantay doon. Nabalitaan ni Direktor Zhu na ang pangunahing putahe ngayong gabi ay personal na inihanda ni Manager Lin. Tiyak na ito ay gawa ng ating Heavy Fisheries. Kung gayon ay abangan ko iyan. Huwag kayong mag-alala, Direktor Zhao. Ang mga produkto ng highway ay hindi kailanman nagbibigay kabiguan. Mga kagalang-galang na panauhin. Ang pangunahing putahe para sa gabing ito. Ang Dragon King na lumabas sa dagat ay opisyal nang inihahain. Ang putaheng ito ay nagmula sa isang ligaw na teacher grouper mula sa Widow's Flat. Ito ay huli ni Gie.
upang dalhin sa atin ang tunay na kayamanan ng karagatan. Ang halaga nito ay hindi lamang bilang isang putahe, kundi bilang paggalang sa kalidad at pagtupad sa katapatan. Ganito kalaking ligaw na grouper. Isang ligaw na Tiger grouper na tumitimbang ng higit sa 25 kape. Hindi makukuha ang ganitong kalidad sa mga palaisdaan. Pinausukan lamang ito at nilagyan ng di-kalidad na toyo. Dahil tanging ang pinakamahusay na ligaw na huli. Ang may lakas ng loob na iharap sa pinakasimpleng paraan. Sa panlasa ng lahat. Napakasarap na isda. Ang karne ay napakaunat. May tamis na may lakas ng malalim na dagat. Napakagaling. Ang isdang ito ba ay produkto ng inyong highway? Siyempre po, ito ang aming cold chain sa highway. Ang bagong bukas na linya ng supply mula sa malalim na dagat. Qian Feng. Maaari kang kumain ng kahit ano. Ngunit hindi mo maaaring sabihin ang kahit ano. Ang isdang ito at ang iyong highway ay walang anumang kinalaman sa isa't isa. Ang 28 kape na Tiger grouper na ito ay nagmula sa kamay ng batang mangingisda na si Tiezu. Tiezu. Director Zhao. Ang sariwang pagkaing tinitikman ninyo ay dapat sana ay paraan upang mabuhay ng mga mangingisda sa bayan. Ngunit si Qian Feng ay gumamit ng presyong mas mababa ng 30% sa pamamagitan ng mapang-aping kontrata upang harangan ang pantalan. Pinipilit ang mga mangingisda na ibenta ito sa murang halaga o hayaan na lamang mabulok sa kanilang mga kamay. Hindi ito negosyo. Ito ay pagpatay sa kabuhayan ng tao. Ang isdang ito sa harap ninyo ay nagmula kay Tiezu. Naglayag siya gamit ang maliit na bangka patungong Dragon King Reef sa gabi. Gamit ang pinakatradisyonal na paraan ng pagbibitin ng kawil. Upang makuha ang pambihirang kayamanang ito. Ang halaga nito ay hindi kailanman naging isang numero lamang. Kundi ito ay nakuha ng mangingisda gamit ang lakas ng loob at kasanayan. At maging ang sarili nilang buhay. Ang anyo ng mga kaliskis ng isdang ito. At ang pagkaunat ng karne nito. Ay hindi kailanman magiging katulad ng mga dinala sa pamamagitan ng cold chain. Ang nakikita ko ay ang pagpiga ng kapital sa presyo. Na nagiging dahilan upang ang mga mangingisda ay hindi man lamang mabawi ang kanilang puhunan. Qian Feng, ito ba ang tinatawag mong patakaran ng merkado? Inilalatag ko ang usaping ito sa hapag ngayong gabi. Upang magtakda ng tamang patakaran. Ang patas na kompetisyon ay hindi ang pagsakal sa liig ng iba. Ito ang bagay na dapat nating ipaglaban. Mga kasama, ito ay isang normal na kompetisyon sa negosyo lamang. Gawain lamang ito ng merkado. Wala talaga akong ginagawang masama. Patas na kompetisyon. Simula sa araw na ito, ang lahat ng nasa ilalim ng kapulungan ng kalakalan. Ang pamimili para sa mga piging ng kumpanya. Itigil agad ang pakikipagtulungan sa highway fisheries. Hindi maaari yan. Plano ito ni Tiezu. Napakagandang pagkakabulilyaso. Mga kanayon, ang harang sa pantalan simula ngayon ay opisyal ng tinanggal. Sa mga darating na taon at sa ating pag-unlad, sa mga susunod na araw, magtutulungan tayo. Ayos. Naging maayos ang usapan sa kabisera kagabi. May mapagbebenta na tayo ng mga isda natin. Dati, masyado tayong ginigipit ni Qian Feng kaya hindi tayo makapalag. Wala akong lakas ng loob na lumaban noon. Pero ngayon, naliwanagan na ako. Kailangan din nating mga mangingisda ng dignidad. Mang Li, mga kanayon, tinawag ko kayo rito ngayon. Hindi para ipagmalaki kung gaano kalaki ang kinita ko, kundi para muling pag-isahin ang ating nagkawatak-watak na kalooban. Kung mananatili tayong watak-watak na maliliit na mangingisda, maulit at maulit lang ang nangyari. Ginigipit sa presyo at hinaharangan ang daan. Matalo man natin si Qian Feng ngayon. Bukas ay baka may iba namang malalaking negosyante na sasakal sa atin. Simula sa araw na ito, itatag natin ang Dragon King Fishery Cooperative. Ang ating kooperatiba ay bibili batay sa pinakamataas na presyo sa merkado para sa mga dekalidad na huli. Direkta itong ipapadala sa kabisera gamit ang cold chain. Tingnan ninyo, narito ang lahat ng kontrata. Walang mga mapang-aping kondisyon. Pinakamataas na presyo sa merkado. At bayad agad ng cash. Walang utang o antala. Ito ang kontrata ng ating kooperatiba. Sa pagkakataong ito, kikita tayo ng may dangal. 15.500.50. Tol, ubos na naman ang mga huli natin para sa linggong ito. Humihingi pa nga ng karagdagang order ang mga kliyente natin. Tol, yayaman tayo nito. Kapag naibenta na ang batch na ito, doble agad ang kikitain natin. Kahit gaano pa katatag ang linya natin sa hotel ni Manager Lin.
Hindi pwedeng umasa lang ang kooperatiba sa iisang paraan para mabuhay. Kailangan nating maghanap ng mas pangmatagalan at mas ligtas na landas laban sa mga panganib. Tiezhu, tingnan mo ang kotse sa labas. Mukhang personal na pumunta rito ang mga tao mula sa malaking kumpanya. Mga sir, naparito ako ng may buong katapatan. Hindi ko kinakatawan ang aking sarili. At hindi rin ako ordinaryong negosyante, kundi ang Xiandayuksuan. Ang pinakamalaking e-commerce platform ng mga sariwang pagkain sa bansa. Diyos ko, ang Xiandayuksuan. Napakalaking platform niyan. Manager Su. Dahil naparito ang isang malaking platform. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Diretso na tayo sa proyekto. Pipili kami sa buong lalawigan ng iisang kooperatiba lamang para pumirma ng 3 taong eksklusibong kontrata para sa supply ng mga dekalidad na lamang dagat. Kung sino ang makakapagbigay ng pinakamagandang kalidad ng malaking yellow croaker, siya ang makakakuha ng 3 taong kontratang ito. Iisa lang sa buong lalawigan. Ibig sabihin hindi lang tayo ang tanging pagpipilian. Tiezhu, ako si Sanjayan. Na si Sanjayan mula sa Aquaculture Base. Ang proyekto ng Xiandayuksuan ay hindi isang bagay na kayang pasukin ng isang maliit na negosyanteng tulad mo. Boston, napakalawak ng karagatan. Hindi mo kayang harangan ang daan ko. Kung may delikadesa ka, ibigay mo na ang pwesto. Huwag mong sirain ang mga patakaran. Boston, ang mga bagay dito sa dagat ay laging nakabatay sa kakayahan. Ang bilis ng paglaki sa pasilidad namin ay doble kaysa sa tradisyonal ninyong lambat. Ang sistema ninyong umaasa lang sa swerte ay masyadong mababa ang bisa. Ano bang alam mo? Ang lasa ng dagat na ito ay nakakalkula sa pamamagitan ng datos. Hindi nagsisinungaling ang mga datos. Ang survival rate ng ligaw ay 12% lang. Ang pag-aalaga ko sa lambat ay matatag sa 75%. Ito ang kahusayan. Kahusayan. Ang sarap ng seafood ay galing sa pagiging ligaw at tibay. Isda ba talaga ang inaalagaan mo? Iyan ay karneng pinalaki ng feeds. Magtalo man tayo kung magtalo. Si Manager Su ay magdadala ng propesyonal na instrumento sa susunod na linggo. Sa huli, ang paglalabanan dito ay ang ratio ng amino acids at taba. Walang mangyayari sa pagmamatigas. Kailangan nating magsalita gamit ang instrumento at datos. Lesiu, sinasabi mo pa ang pamantayan. Para sa akin ay isa lang siyang bookworm. Pangzi, huwag kang mag-init ng ulo. Kailangan nating sundin ang gusto nila. Kung hindi, baka masira ito. Nakakainis. Si Tiezhu ay kilala sa pagiging halimaw. Hindi ba pwedeng huwag na? Para manalo sa pagsusuri, kailangan pumunta sa lugar na hindi pinupuntahan ng iba. Ito ang estilo ng halimaw. Kailangang isugal ang buhay sa pagpapanatili araw-araw. Tanging sa ganitong bilis ng agos. Sa pinakamatinding natural na kipot. Lamang sila lumalaban at sumasalungat sa agos araw-araw. Ang isdang lumalaki sa maamong tubig ay tamad lang. Ang mga lumalaban sa agos ang siyang pinakamataas ang kalidad. Sa pagkakataong ito, mapapahanga na si Manager Su. Mang Li, tingnan ninyo ang kulay at ang pagkalastiko nito. Wala nang makikitang pangalawa sa merkado. Ang ganda ng kinang nito. Parang kamukhang-kamukha ng talagang ligaw. Buong buhay ko sa pangingisda. Ngayon lang ako nakakita ng alagang isda na may ganitong kalidad. Ang batch na ito ng mga isda ay hindi lang simpleng produkto, kundi isang tugon sa industrialisado at estandardisadong pag-aalaga. Ito ang aming kumpiyansa. Umabot na sa pamantayan ang datos ng paglaki ng mga isdang ito. Handa na ang magagandang isda. Ngunit ang susunod, na pinakamalaking banta ay galing sa kalikasan at tao. Maghanda para sa huling laban. Pangzi, bilisan mo ang aerator. Pumunta ka roon at buksan din ang reserbang makina. Mang Zhao, nagsisimula ng lumutang ang mga isda sa silangang sabsaban. Tiezhu, sobrang lakas ng ulan na ito, paano na? Direktang tumatama ang ihip ng hangin sa loob ng loob. Ay activate agad ang lahat ng aerator. Zhao Tiezhu, sagutin ni Sanjayan ang sarili niyang kagagawan. Madalas niya tayong agawan ng mga kliyente hanggang sa magkasugatan. Ngayon ay pinaparusahan na siya. Bakit pa tayo makikisali sa gulo? Pangzi, kung hahayaan ko siyang mamatay nang hindi tumutulong. Tao pa ba ako? Ang katunggali sa negosyo ay kalaban lang. Hindi kaaway. Dalhin ang mga aerator.
at pumunta sa Lanhay Base. Ay activate na, simulan na ninyo. Pangulong Zhao. Lao Zhao, buhay nga talaga. Stable na. Lumipas na ang bagyo kagabi. Ngayong araw, magkakaalaman na sa ilalim ng sikat ng araw. Pasok sa standard ang sigla ng mga isda. Siksik ang laman. Ituloy ang susunod na hakbang. Manager Su, ito po ang sample ng isda namin. Purong klase ito. Maganda ang tindig. Kwalipikadong dekalidad na produkto. Pero medyo maluwag ang standard. Paano napalaki ang isda ng may ganitong kalidad? Siksik ang kalamnan. Kahanga-hanga ang sigla. Napakataas ng kalidad nito. Ang isdang pinalaki ko, hindi lang sa hitsura na nanalo, kundi sa pagsunod sa panahon at sa batas ng kalikasan. Dapat alam mo ang ugali ng dagat para makapagpalaki ng totoong magandang produkto. Manager Su. Ang mga isda ng Dragon King Reef Cooperative. Ang siyang karapat-dapat para sa proyektong premium na tikim lalim dagat. CJ. Kuya Zhao, tanggap ko na ang pagkatalo ko. Ang pagliligtas mo sa mga isda kagabi. Nakita ko ang lahat. Hindi lang kalidad ng isda ang hinahangaan ko, kundi pati na rin ang pagkatao mo. Napakalawak ng dagat. Kasya rito ang tradisyon. At kasya rin ang teknolohiya. TSU, katatawag lang ni Manager Lin mula sa kabisera. Magdadagdag sila ng 1,000 kilo ng lapu-lapu sa susunod na linggo. Ito na ang pagkakataon natin. Ang susi para makabangon ang kooperatiba natin. Alam ko na. Makinig kayong lahat. Itigil agad ang pagpapakain at paghuli. Buksan ang lahat ng backup na aerator. TSU. Nababaliw ka ba, panahon ngayon ng mabilis na paglaki ng mga isda? Papatigil mo lang ng ganoon-ganoon. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang mawawala sa atin? Kinalkula mo ba? Kuya Zhao, lumabas na ang datos. Tumaas ng husto ang konsentrasyon ng red tide. Nasa level 2 warning na tayo. Mabilis na tumataas ang eutrophication index. Ang pagdami ng lumot ay daan-daang beses na mas mabilis kaysa sa karaniwan. At dinoflagellates pa ang mga ito. Sa loob ng hindi lalampas sa 12 oras. Ang pulang dagat na ito ay papasok sa ating loob. Gaya nga ng inasahan ko. Sabihan ang lahat. Ipatupad agad ang emergency plan. Pangzi, patunugin mo ang pinakamataas na antas ng alarma. Sabihan ang lahat na itigil agad ang trabaho. Sonjayan, isbinti mo ang datos sa kawanihan ng pangisdaan. Bilis. Lao Zhao, hindi na natin mapipigilan. Buksan ang mga backup na aerator. Ipatupad ang emergency plan. Pula na ang buong tubig. TSU, hindi na natin kayang pigilan ito. Nasa linyang iyon ng depensa na ang pag-asa natin ngayon. Dito na magkakaalaman. Nasa loob ng safety line. Ang level ng tubig natin ay nasa loob ng safety line. Kumapit ang linya ng depensa. Nakaligtas tayo. Bilis, ilipat ang mga buhay na isda sa mga thermal box dito. Hindi na isalba ang mga semilya ng isda. Mga kanayon. Walang awa ang red tide.
Pero may malasakit ang mga tao rito sa Dragon King Reef. Ang ecological line of defense ng kooperatiba. Nailigtas natin ang malinis na pinagkukunan ng tubig. May natitira pang 1/4 na kapasidad sa loob ng katubigan. Buksan ang lahat. CJ. Mga kasama, paandarin ang bangka, makipag-agawan tayo ng isda sa langit. $2,400 high-tech. Dalhin dito ang lahat ng truck ng tangking may kontroladong temperatura. Punong himpilan ng operasyon. Ilipat ang mga tauhan. Bilis, ikonekta ang kuryente. Dito si Pangzi. Angkop ang kalidad ng tubig. Bilis, mayroon pa rito. Sa'yo na nakasalalay ang lahat. Pangzi. Abot pamantayan ang kalidad ng tubig. Bilis, bilis, dito, dito. Iligtas muna ang mga similya ng isda, huwag ninyo akong alalahanin. At ngayon, ating tanggapin ang nagpasimula sa krisis na ito ng red tide, ng modulong ecological filtration belt, na si kasamang Tiezu. Sa mga pinuno, sa aking mga kasamahan, ginamit lang natin ang karunungan ng kalikasan sa tamang paraan. Dahil hindi pwedeng mawala ang kita sa industriya. Ang ekolohikal na modelo ay hindi lang para sa proteksyon ng walang produksyon, kundi para sa mas matalinong produksyon. Ginagamit natin ang gitnang bahagi ng agos ng dagat para sa pag-aalaga ng isda sa mga lambat kulungan, kung saan nag-aalaga tayo ng malalaking yellow croaker at lapu-lapu. Ang pinakakritikal na bahagi sa laban sa red tide ay ang likas na sistemang panlaban sa sakit na ito. Sa ilalim at sa may pasukan ng tubig, naglagay kami ng mga talaba at scallops para magsilbing biological filtration wall. Ito ang huling harang ng buong ekolohikal na depensa. Tingnan ninyo, ito ang naging problema natin noon. Para patunayang epektibo ang isang modelo, kailangang maisama nito ang mga tirang pagkain at latak sa proseso ng siklo sa pamamagitan ng paglalagay ng mga katutubong bakterya at cucumber sa ilalim. Ang mga tirang pagkain sa ilalim ng dagat ay nagiging pagkain ng mga abalon na siyang kumukumpleto sa siklo. Sa pamamagitan ng pagbuo ng kagubatan ng mga damong dagat at filtration belt ng mga kabibe, nakabuo tayo ng isang maaaring kopyahin at mapapalawak na ekolohikal na depensa. Base sa datos ng pagsubaybay, ang kakayahan sa sariling paglilinis ng tubig sa experimental zone ay tumaas ng 400% kumpara bago ito linisin. Tumaas ng 400% ang kakayahan nito kumpara noon. Tumaas talaga ng 400% ang kakayahan nito. Noon, puro na lang tayo kuha ng kuha sa dagat. Nanghuhuli ng isda ng walang habas para lang kumita. Kaya sa huli, tayo rin ang pinaparusahan ng kalikasan. Ngayon, dapat nating ituring ang dagat na parang bukid na kailangang alagaan at linangin. Huwag nating ubusin ang lahat ng isda ng walang bukas. Huwag tayong maging gahaman sa mabilisang kita. Hindi lang natin gustong magbenta ng masasarap na pagkaing dagat, kundi gusto rin nating ipasa ang dagat ng ating mga ninuno nang malinis sa susunod na henerasyon. Sa dibidendo natin ngayong taon, makakapagpatayo na naman ang bawat pamilya ng karagdagang palapag sa kanilang bahay. TSU. Kung hindi dahil sa pagtitiis mo sa pressure noon, at sa pag-akay sa amin na itatag itong ekolohikal na kooperatiba, hindi natin mararanasan ang ganito kagandang buhay ngayon. Para sa buong nayon, bata man o matanda, nagpupugay kami sa iyo, Tagay. Ano nang iniisip mo, Tol? Mukhang malalim ang iniisip mo, ah. Hay! Mahaba-haba pa ang tatahakin nating landas. Ang mga lihim ng dagat na ito. Kahit sang kasampu nito ay hindi pa natin lubos na natutuklasan.